EPP FCS 4, Quarter 3, Week 8, Matatag Curriculum. Para sa nilalaman, mga kagamitan sa makabagong pamamalansya, mga hakbang, pag-iingat, at iba pang dapat tandaan sa makabagong pamamaraan sa pamamalansya. Ibigay ang mga kagamitan at consumables na ginagamit sa tradisyonal na paglalaba. Roadmap sa tradisyonal na pamamalansya. Ibigay ang mga hakbang sa tradisyonal na pamamalansya. Magdagdag ng bilang sa roadmap kung kinakailangan. Narito ang roadmap. Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap. Lagyan ng check kung tama ang kaisipan at X naman kung hindi. Una, nagdudulot ng kapaki-pakinabang na karanasan ang paglalaba ng sariling kasuotan. Pangalawa, palitan ang panyo at medyas araw-araw. Pangatlo, pagsamahin ang damit na puti at mga dekolor sa paglalaba. Pang-apat, sa pagsasabon, unahin ang hindi gaanong madumi. Pang-lima, mas madaling labhan ang puting damit kaysa sa mga dekolor. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, check. Pangalawa, check. Pangatlo, X. Pang-apat, check. At pang-lima ay X. Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, tanong-tugon. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Paano natin mapapangalagaan ang ating mga damit pagkatapos labhan? Tama, mapapangalagaan ang ating mga damit pagkatapos labhan sa pamamagitan ng tamang pag-iimbak, hindi sobrang pagpiga, at pagpapatuyo sa tamang paraan. Paano nakakatulong ang pamamalansya ng mga damit sa ating pisikal na kaanyuan? Mahusay, nakakatulong ang pamamalansya ng mga damit sa ating pisikal na kaanyuan dahil ito ay nagpapaganda at nagpapakinis ng ating kasuotan na nagiging mas maayos at presentable. Para sa paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, unawaing mabuti ang mga sumusunod na mga susing salita. Gawing gabay ito upang maunawaan ang aralin. Una, makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Ito ay isang pamamaraan ng pangangalaga ng kasuotan kung saan gumagamit ng plantsyang de kuryente upang matanggal ang mga gusot ng mga damit. Pag-aalmirol. Ito ay isang pamamaraan ng pangangalaga ng kasuotan kung saan gumagamit ng gawgaw upang mapanatili ang kintab ng mga damit, lalo na ang mga pantalon. May pagkakapareho ba ang tradisyonal na pamamalansya sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya? Ano-ano ang mga ito? May pagkakaiba ba ang tradisyonal na pamamalansya sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya? Ano-ano ang mga ito? Ano-ano ang mga hakbang sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya? Narito ang mga hakbang, pag-iingat, at iba pang dapat tandaan para sa makabagong pamamaraan sa pamamalansya. Una, paghahanda. Ihanda ang mga kagamitan sa pamamalansya at mga papalansyahin. Paalala, tiyaking tuyo ang kamay bago isaksak ang plancha. Wastong pagkasunod-sunod.
Unahing plantsahin ang mga pang-alis ng damit, uniforme at polo. Isunod ang mga t-shirt, pantalon at mga pambahay. Ihuli ang mga panyo at mga panloob na kasuotan. Bahagyang pagbabasa. Bahagyang basain gamit ang pangwisik ang mga pinaplantyang damit upang madaling matanggal ang gusot nito. Paglalagay sa tamang antas ng init. Sundin ang antas ng init ng plancha ayon sa uri ng tela ng kasuotan. Ilagay sa mataas na antas ang mga damit na makakapal ang tela at pinakamababang antas naman sa manipis na tela. Paalala, ugaliing suriin ang tela para sa tamang antas upang maiwasan ang pagkasunog ng mga damit. Pagbabaliktad. Baliktarin ang bestida, blusa at polo bago plantsahin. Unahin ang kwelyo at isunod ang mga manggas, harap at likod ng damit. Pag-aayos ng pleats. Ayusin muna ang pleats at bulsa bago plantsahin. Pagsunod sa linya. Sundin ang linya ng mga pantalon at manggas upang hindi madoble ang mga linya. Paglalagay sa hanger. Ilagay sa hanger ang mga damit, polo, blusa at pantalon at ilagay sa aparador. Gumamit ng ipit kung kinakailangan. Pagtatanggal sa saksakan. Maaaring tanggalin sa saksakan ang plancha kapag patapos na sa pamamalansya ng mga panyo at iba pang maninipis na damit. Pagtitiklop. Tiklopin ang mga damit, shorts, t-shirts at mga panyo. Ilagay ang mga ito sa aparador, cabinet o drawer. Pagliligpit. Iligpit ang mga kagamitan sa pamamalansya. Itago ang plancha sa tamang lagayan. Paalala, pagpahingahin ang mga kamay pagkatapos mamalansya bago basain ang mga ito. Subukan natin. Paghambingin at tukuyin ang tradisyonal na pamamalansya sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya sa pamamagitan ng Venn diagram. Isulat sa magkabila ang pagkakaiba at sa gitna naman ang pagkakapareho. Narito ang Venn diagram. Atin na itong sagutan. Para sa tradisyonal na pamamaraan, ginagamit ang plantsyang diuling na pinapalakas ng init mula sa apoy. Kailangan ng manual na kontrol ng temperatura. Mas matagal at mas magaan ang pagkontrol sa init. Kailangang magdilig ng tubig o maglagay ng langis para sa steam. Para sa makabagong pamamaraan, ginagamitan ng electric iron na may digital na control sa init. May steam features, automatic shut-off at temperature control. Mabilis mag-init at ligtas gamitin. Hindi kailangan ng plantsyang board sa steamers. Para sa kanilang pagkakatulad, parehong ginagamit upang alisin ang wrinkles at gawing makinis ang mga tela. Parehong nangangailangan ng init sa pamamalansya. Awitin sa himig ng Leron-Leron Sinta. Wastong paraan ng pamamalansya. Pamamalansya ng polo o blouse. Wisikan ng malinis na tubig gamit ang bimpo bago plantsahin. Itupi ng pabilog, hagurin ang manhid na bahagi ng damit gamit ang bimpo. Unahing plantsahin ang kwelyo sa likuran at unahan. Isunod ang manggas. Plantsahin ang bahagi ng balikat sa likuran at harapan ng blouse o polo. Plantsahin ang harapang bahagi mula sa butones at ituloy hanggang makaikot sa buong katawan ng polo o blouse. Kung ito ay polo jacket,
Plantsahin muli ang laylayan upang masundan ang pileges. Isara ang unang 2 botones sa bahagi ng leeg at i-hanger ng maayos. Pamamalansya ng short o pantalon. Wisikan ng tubig kung kinakailangan. Unahing plantsahin ang mga bulsa at isunod ang bahagi ng tahi sa zipper. Plantsahin ang bahagi ng baywang at sinturera patungo sa bahaging balakang at hita ng pantalon. Baliktarin ang damit at plantsahin muli ang baywang at balakang na bahagi ng bulsa. Plantsahin ang kaliwang hita at isunod ang kanang bahagi. Pag-angkopin ang mga tupi bago ilapat ang plantsa upang hindi maging doble ang pitson mula sa paa. Plantsahin hanggang maging makinis ang kabuuan ng pantalon. I-hanger ng maayos. Pamamalansya ng palda. Wisikan ng tubig kung kinakailangan. Unahing plantsahin ang bulsa, bahagi ng baywang at zipper. Baliktarin at plantsahin muli ang bahagi ng baywang. Unatin ang buong palda at balikan sa bahagi ng zipper at bulsa upang lupian ng wasto ang mga pileges at plantsahin ang mga pleats. I-hanger ng maayos. Bakit mahalaga na matutunan ang mga hakbang at pag-iingat sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya? Tama, mahalagang matutunan ang mga hakbang at pag-iingat sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya upang maiwasan ang aksidente, mapahaba ang buhay ng plantsa, makuha ang pinakamahusay na resulta at makatipid ng oras at kuryente. Isagawa natin. Kayo ay magkakaroon ng balik demonstrasyon upang maipakita ang mga hakbang, pag-iingat at iba pang dapat tandaan sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Bumuo ng triad para sa gawaing pagganap na ito. Ihanda ang mga kagamitan sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Isagawa ang wastong hakbang sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Maghanda sapagkat maaaring matanong ng guro hinggil sa gawain. Gamitin ang scorecard para maging gabay sa gawain ito. Narito ang scorecard. Tanong-tugon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Bakit kailangan nating plantsahin ang ating mga damit? Tama, kailangan nating plantsahin ang ating mga damit upang maging makinis at maayos tingnan. Sino sa miyembro ng pamilya ang dapat namamahala sa pamamalansya? Bakit? Tama, ang mga magulang o nakatatandang miyembro ng pamilya ang dapat namamahala sa pamamalansya dahil sila ang may sapat na kaalaman at karanasan. Ano-ano ang mga dapat tandaan sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya? Magaling! Dapat tandaan ang tamang temperatura ng plancha, ang mga uri ng tela at ang tamang pag-iingat upang maiwasan ang aksidente. Lingguhang reflection log. Sagutin ang lingguhang reflection log.
Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang kahalagahan ng pamamalansya ng ating mga damit? Ano-ano ang mga hakbang at dapat tandaan sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya? Narito ang mga posibleng sagot. Ang pamamalansya ng mga damit ay mahalaga upang maging makinis at presentable ang ating kasuotan. Nakakatulong din ito upang matanggal ang mga wrinkles at mapanatili ng maayos na kondisyon ang tela. Sa pamamalansya, unang ihanda ang mga kagamitan at ang mga papalansyahin. Siguraduhin tuyo ang kamay bago isaksak ang plancha. Unahin ang mga pang-alis na damit tulad ng uniforme at polo. Kasunod ang mga t-shirt, pantalon at pambahay. At ihuli ang mga panyo at panloob na kasuotan. Bahagyang basain ang mga damit gamit ang pangwisik upang madaling matanggal ang mga gusot. Tiyaking nakalagay sa tamang antas ng init ang plancha ayon sa uri ng tela. Mataas ang antas para sa makakapal na tela at mababa para sa maninipis. Baliktarin ang bestida, blusa at polo bago planchahin. Unahin ang kwelyo, panggas, harap at likod. Ayusin muna ang pleats at bulsa at sundin ang linya ng mga pantalon at manggas upang hindi madoble. Pagkatapos, ilagay ang mga damit sa hanger o gumamit ng ipit at ilagay sa aparador. Kapag tapos na, tanggalin ang plancha sa saksakan at tiklopin ang mga damit, shorts, t-shirts at panyo bago ilagay sa aparador o drawer. Huwag kalimutang ligpitin ang mga kagamitan sa pamamalansya at itago ang plancha sa tamang lugar. At magpahinga muna bago basain ang mga kamay. Mga dapat tandaan, huwag mag-iwan ng plancha na naka-on ng matagal upang maiwasan ang aksidente. Laging siguruhing hindi masyadong mainit ang plancha para hindi masunog ang tela. Gamitin ang steam kung kinakailangan para sa mga matitigas na wrinkles. Hanapin sa loob ng crossword puzzle ang mga salita na may kaugnayan sa mga kagamitan na ginagamit sa pamamalansya. Bilang 1 hanggang 8, ilagay ang sagot sa iyong kwaderno. Narito ang crossword puzzle. Basahin at unawaing mabuti ang pahayag na nasa ibaba. Isulat ang tama kung ang hakbang na tinutukoy ay tama at mali naman kung hindi. Una, magplantsa sa lugar na walang maaabala at maliwanag. Siguraduhin na wasto ang gagamiting mga saksakan kung gagamit ng plantsyang dekuryente. Pangalawa, mamamalansya sa tanghali kung kailan malamig at mas maginhawa ang panahon upang makatipid sa kuryente. Pangatlo, tiyaking tuyo ang kamay bago isaksak ang plug ng plancha. Ituon ang buong atensyon sa ginagawa upang maiwasang masunog ang damit. Pang-apat, huwag iiwan ang pinaplantsa. Kung kailangang may gawing ibang bagay, tanggalin sa saksakan ang plancha. Panglima, mahalagang sundin ang mga hakbang pangkalusugan at pangkaligtasang gawin. Maging maingat sa lahat ng oras upang makaiwas sa sakuna. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, tama. Pangalawa, mali. Pangatlo, tama. Pang-apat, tama. Panglima, tama. Basahin at unawaing mabuti ang pahayag na nasa ibaba.
Iguhit ang puso kung ang hakbang na tinutukoy ay tama at X naman kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Una, punasan ang ilalim ng plancha ng basang-basahan bago ito painitin upang makasigurong wala itong kalawang o dumi na maaaring dumikit sa damit. Pangalawa, ilagay sa pinakamataas na temperatura ang kontrol ng plancha ayon sa uri ng dapat na paplantsahin. Pangatlo, ihiwalay ang makakapal at maninipis na damit. Ibukod din ang mga pantalon, palda, polo, kamiseta, blouse at iba pang damit. Panglima, padaganan ng ilang beses ang kabayo ng plancha o plantsahan upang malaman kung sapat na ang init nito. Narito ang mga tamang sagot. Una, puso. Pangalawa, X. Pangatlo, puso. Pang-apat, puso. At panglima ay puso. Tukuyin ang mga sumusunod na kagamitan o bagay na ginagamit sa pamamalansya. Narito ang una at pangalawang kagamitan. Pangatlo, narito ang mga tamang sagot. Una, spray. Pangalawa, kaba-kabayo. At pangatlo ay ang plancha. Magbigay ng 5 uri ng pangangailangan o kasangkapan sa pamamalansya ng kasuotan. Narito ang maaaring maging kasagutan. Una, plancha o iron. Pangunahing kasangkapan para sa pamamalansya ng mga damit. Pangalawa, planchang board o ironing board. Laban sa pagpapalansya ng mga damit upang maging komportable at maayos ang proseso. Pangwisik o spray bottle. Ginagamit upang bahagyang basain ang mga damit at matulungan ang pagtanggal ng mga gusot. Hanger. Para sa pagpapahangin ng mga damit pagkatapos mamlansya at maiwasan ang pagbuo ng mga bagong wrinkles. Panglima, steam. Steam function ng plancha na ginagamit upang matanggal ang mga matigas na wrinkles. Isulat sa mga kasuotan ang mga hakbang na iyong sinusunod sa pamamalansya ng iyong short o pantalon. Isaayos ang wastong hakbang sa pamamalansya ng polo o blouse. Lagyan ng bilang 1 hanggang 6 ang puwang bago ang titik. Gawin ito sa inyong kwaderno. Wisikan ng malinis na tubig gamit ang bimpo bago planchahin. Itupin ng pabilog, hagurin ang manhid na bahagi ng damit gamit ang bimpo. Kung ito ay polo jacket, planchahin muli ang laylayan upang masundan ang pileges. Planchahin ang bahagi ng balikat sa likuran at unahan ng blouse o polo. Unahing planchahin ang kwelyo sa likuran at harapan at isunod ang manggas. Planchahin ang harapang bahagi mula sa botones at ituloy hanggang makaikot sa buong katawan ng polo o blouse. Isara ang unang 2 botones sa bahagi ng leeg at i-hanger ng maayos. Ilagay sa loob ng puso ang mga paraan upang mapangalagaan ng maayos at mabuti ang iyong uniforme sa pamamalansya. Tukuyin ang mga sumusunod na kasuotan. Unang larawan. Pangalawa at pangatlo.